May mali. Ito ang unang salitang pumasok sa isip ni Ana Clara habang hawak ang bote ng gatas. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na kusina ng mansyon, napapaligiran ng kislap ng marmol at bakal. Ngunit ang buong atensyon niya ay nasa maliit na bote sa kanyang kamay. Amoy chemical. Hindi ito malakas. Halos hindi nga mapapansin kung hindi mo bibigyan ng pansin. Ngunit para sa kanya na ang buong buhay ay nakasentro sa pag-aalaga, ang amoy na yon ay kasing lakas ng isang sigaw ng babala. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Unang araw pa lang niya sa trabaho, hindi siya dapat gumawa ng gulo. Kailangan niya ang trabahong ito. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay nagsasabi ng iba, isang babala na hindi niya maaaring baliwalain. Kaninang umaga lang, pumasok siya sa naglalakihang gate ng mansyon ng mga Vasconcelos na puno ng pag-asa. Ang mansyon na animoy palasyo ay isang bagong simula para sa kanya. Ito ang paraan para makaipon siya ng sapat na pera para ipagpatuloy ang paghahanap sa anak na nawala sa kanya. Ikaw si Ana Clara Mendez? Ang boses na yon ang sumalubong sa kanya sa entrada. Malamig, walang emosyon. Si Helena Vasconcelos, ang may-ari ng mansyon, ay nakatayo sa tuktok ng malawak na hagdanan. Tuwid na tuwid ang likod. Ang suot na damit ay simple, ngunit mamahalin. Ngunit ang mga mata nito, doon nanggagaling ang lamig. Matalimang tingin. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Opo, ma'am. Sagot ni Ana, bahagyang yumuko. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Helena sa nursery. Ang silid ay malawak at puno ng pinakamamahaling gamit para sa mga sanggol. Sa dalawang magkatabing kuna, natutulog ang kambal. Sila sina Mateo at Leo, sabi ni Helena. Ang boses ay nanatiling walang kabuhay-buhay. Maselan ang kanilang kalusugan, kaya kailangan ko ng isang yaya na may karanasan at marunong sumunod sa utos. Malinaw ba? Opo, ma'am. Alagaan ko po sila na parang tunay na anak. Isang mabilis na ngisi ang sumilay sa labi ni Helena. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang ituring sila na parang anak mo. Gawin mo lang ang trabaho mo. Napansin ni Ana ang isang bagay. Lumapit si Helena sa kuna ni Leo at marahang hinaplos ang kumot nito. Ngunit kay Mateo na nasa kabilang kuna, isang mabilis na sulyap lang ang ibinigay nito bago tumalikod. Isang sulyap na tila puno ng pagkadismaya. Iwinaksi ni Ana ang isiping iyon. Marahil ay guni-guni niya lang. Ngayon, habang hawak ang bote ng gatas na inihanda mismo ni Helena para kay Mateo, bumalik ang kakaibang pakiramdam na yon. Laging si Helena ang naghahanda ng gatas, iyon ang utos. At laging magkaiba ang lalagyan para sa dalawa. Ang boteng ito, na may maliit na asul na marka, ay para lamang kay Mateo. Tinitigan niya ang sanggol sa kuna. Mahimbing ang tulog ni Leo, malusog tingnan kahit maselan daw. Pero si Mateo, kahit sa pagtulog ay bakas ang kahinaan, maputla ang balat, at tila hirap ang bawat paghinga. Bumalik ang tingin niya sa bote. Ang amoy. Anong gagawin niya? Isusumbong ba niya ang kanyang hinala? Sa unang araw pa lang, sino ang maniniwala sa isang bagong yaya? Baka isipin pa nilang nababaliw siya. Napabuntong hininga si Ana. Nagdesisyon siya. Ibabalik niya ang takip ng bote at dahan-dahang inalog ito na para bang walang napansin. Maingat niyang kinuha si Mateo mula sa kuna. Ang gaan ng sanggol sa kanyang mga braso. Napakaliit, napakahina. Habang pinapainom niya si Mateo, hindi niya maalis ang tingin sa mukha ng bata. Pumipikit ito sa bawat paghigop, tila isang napakabigat na gawain. Bumababa ang laman ng bote at kasabay nito ang pagbigat ng dibdib ni Ana. Nang matapos, maingat niyang pinadighay ang sanggol bago ito ibalik sa kuna. Naiwan siyang mag-isa sa silid, hawak ang walang lamang bote. Tinitigan niya itong muli. Dinala niya ito sa kanyang ilong.
Nawala na ang karamihan sa amoy, natabunan na ng amoy ng gatas. Ngunit may naroon pa rin, isang bagay na hindi dapat naroroon. Sa huling pagkakataon, tinanggal niya ang takip. Itinaktak niya ang bote, umaasang may isang patak na natira. Isang maliit na butil ng likido ang pumatak sa kanyang palad. Dahan-dahan niya itong inilapit sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, habang ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng kambal, naramdaman ni Ana ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya nagkakamali. May kakaibang amoy ang gatas, at ang puso niya ay nagsimulang kumabog sa takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang walang kalaban-laban na natutulog sa kuna. Nang gabing iyon, hindi halos nakatulog si Ana Clara. Ang bawat paghinga ni Mateo mula sa kuna ay tila isang paalala sa amoy ng kemikal sa kanyang palad. Takot. Iyon ang unang emosyon na gumapang sa kanyang sistema. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha ng sanggol, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng determinasyon. Hindi siya maaaring magkamali. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, sinimulan ni Ana ang kanyang araw na may bagong antas ng pag-iingat. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Ang bawat ngiti sa ibang kasambahay ay pilit. Pakiramdam niya ay isang espiya siya sa sariling lugar ng trabaho. Ang mansyon na dati tila isang palasyo ng pag-asa ay naging isang kulungan na puno ng mga anino. Habang naglilinis sa pasilyo, natanaw niya si Manang Lorna, ang pinakamatagal ng kasambahay sa mansyon. Nagbabaka sakali, nilapitan niya ito. Manang Lorna, kamusta po ba talaga ang kalusugan ng kambal? Tanong niya sa mahinang boses. Noon pa po ba sila sakitin? Nag-angat ng tingin si Manang Lorna mula sa pagpupunas ng isang florera. Ngunit ang mga mata nito ay hindi tumama sa mga mata ni Ana. Tumingin ito sa kaliwa, sa kanan, kahit saan, huwag lang sa kanya. Ganoon talaga ang mga bata, lalo na't kulang sa buwan. Mabilis nitong sagot at biglang naging abala muli. Pasensya ka na, Hija. Marami pa akong gagawin. At mabilis itong umalis, iniwan si Anang nakatayo roon. Naintindihan niya. Takot din si Manang Lorna. Sa mansyon na ito, ang mga pader ay may tainga at ang pagsasabi ng totoo ay may katumbas na panganib. Nagpatuloy si Ana sa kanyang gawain, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa isang tao, si Helena Vasconcelos. Nakita niya kung paano nito iwasan si Mateo. Nakita niya kung paano ito pumasok sa pribadong silid-aklatan nito, isang lugar na bawal pasukin ng kahit sino. Dahan-dahan, lumapit si Ana sa pinto na bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Si Helena ay nakatalikod, nakatayo sa harap ng isang malaking lamesa. Sa ibabaw nito, may mga maliliit na bote, mga boteng salamin na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Kumuha si Helena ng isa, binuksan ito, at gamit ang isang dropper, maingat na nagpatak ng likido sa isang baso. Hindi niya makita kung ano ito, ngunit sapat na ang kanyang nakita para lalong tumibay ang kanyang hinala. Biglang lumingon si Helena na tila naramdaman ang kanyang presensya. Mabilis na umatras si Ana, ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Nang hapon na yon, dumating si Rodrigo Vasconcelos. Kaiba sa kanyang asawa, si Sir Rodrigo ay may ngiti sa labi. Agad nitong binuhat ang kambal, hinalikan sa noo, at kinausap na may pagmamahal. Kamusta ang mga prinsipe ko? Tanong nito. Ang boses ay puno ng init. They're fine, Rodrigo. Just weak, sagot ni Helena. Inaagaw si Leo mula sa asawa. The doctor said it's normal. Tumingin si Rodrigo kay Mateo na nasa bisig naman ni Ana. And my little fighter? Ganoon pa rin po, sir. Mahinang sagot ni Ana. Tumangulang si Rodrigo, isang anino ng pag-aalala ang dumaan sa mukha nito. Ngunit agad ding nawala. Tila kontento na siya sa sagot ni Helena. Tila ayaw na niyang magtanong pa. At doon naintindihan ni Ana na wala rin siyang kakampi sa lalaking ito.
Oras na para sa gatas. Gaya ng dati, si Helena mismo ang pumasok sa kusina para maghanda. Iniabot nito kay Ana ang boteng may asul na marka. Ito na ang pagkakataon niya. Habang naglalakad pabalik sa nursery, sinadya ni Anang matapilok. Ang bote ay lumipad mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang gatas ay kumalat sa mamahaling tiles. "Nako, sorry po ma'am. Pasensya na po." Sabi niya. Ang gulat sa kanyang boses ay totoo. Ngunit ang dahilan ay hindi. Lumabas si Helena mula sa kusina at ang mukha nito ay nag-aapoy sa galit. "Anong kabubuhan ito?" Sigaw nito. Ang malamig na kontrol nito ay biglang nawala. "Alam mo ba kung gaano ka-espesyal ang gatas na yan?" "Pasensya na po, ma'am. Hayaan niyo po. Ako na po ang gagawa ng bago." "Hindi," putol ni Helena. Ang mga matay nanlilisik. "Huwag mo nang uulitin ito. Ako. Ako lang ang maghahanda ng gatas nila. Naiintindihan mo?" Yumuko si Ana nanginginig. Opo, ma'am." Habang pinupulot niya ang mga bubog, alam ni Ana na nabigo siya sa kanyang plano. Pero nakuha niya ang isang bagay na mas mahalaga. Isang kumpirmasyon. Ang reaksyon ni Helena ay hindi normal. Hindi iyon galit ng isang amo sa isang nagkamaling utusan. Iyon ay galit ng isang taong nahuli, ng isang taong natatakot na mabuko ang kanyang sikreto. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay tahimik na, dahan-dahan siyang bumangon. Walang sapin sa paa, naglakad siya palabas ng kanyang silid at bumaba sa madilim na kusina. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Binuksan niya ang kabinet sa ilalim ng lababo at kinuha ang basurahan. Nanginginig ang kamay. Sinimulan niyang halongkatin ang mga tira-tirang pagkain at balat ng prutas. Mabaho, nakakadiri. Ngunit hindi siya tumigil. At sa ilalim ng mga balat ng saging, nahawakan niya ito. Isang bagay na maliit at matigas. Dahan-dahan niya itong inangat. Kahit sa dilim, nakita niya ang kislap nito. Isang maliit na bote na gawa sa salamin. Walang laman. Walang kahit anong marka o pangalan. Hawak niya sa kanyang kamay ang ebidensya. Ngunit kasabay nito, hawak din niya ang isang tanong na nagpalamig sa kanyang buong kaluluwa. Ano ang ilalagay ng isang ina sa gatas ng kanyang sariling anak? Itinago ni Ana Clara ang maliit na bote sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng isang lumang medyas. Iyon ang kanyang madilim na sikreto. Isang piraso ng ebidensya na hindi niya alam kung paano gagamitin. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring basta na lang itapon. Sa mga sumunod na araw, ang bawat pagdaan ng oras sa loob ng mansyon ay tila isang parusa. Ang kalusugan ni Mateo ay halatang halata nang humihina. Madalas na itong walang ganang uminom ng gatas. Ang dating mahinang pag-iyak ay halos naging ungol na lang at ang balat nito ay lalong namumutla. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang mga gawain, sa katahimikan ng kanyang maliit na silid, binubuksan ni Ana ang kanyang cellphone. Sa mahinang liwanag ng screen, paulit-ulit siyang naghahanap. Colorless, odorless liquid for infants. Slow-acting poison symptoms in babies. How to know if a baby is being sedated? Ang mga resulta ay nakakakilabot. Ang bawat artikulo na kanyang nababasa ay nagdudulot ng isa pang patak ng yelo sa kanyang mga ugat. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa nursery, naririnig niya ang pagtatalo ni Helena at Rodrigo mula sa pasilyo. Ang mga boses nila ay mahina, ngunit sapat na para marinig. "Another bill from the hospital, Helena?" Boses ni Rodrigo, puno ng pagod. "The costs are getting out of control. Sigurado ka bang normal pa ito?" "What do you want me to do, Rodrigo?" Sagot ni Helena. Ang boses ay matalas at may bahid ng panunumbat. "Hayaan na lang natin silang magkasakit. They are our sons. We have to give them the best." "I know, but Mateo seems to be getting worse."
The doctors are handling it. Mabilis na putol ni Helena. Just focus on your company. Ako na ang bahala dito. Narinig ni Ana ang mga yabag ni Rodrigo na papalayo. Muli sumuko ito. Muli, nagtagumpay si Helena sa pagpapatigil ng anumang pag-uusisa. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Helena sa silid nito. Isang silid na hindi pa niya napapasok. Maglinis ka dito, utos ni Helena. Walang emosyon. At siguraduhin mong walang kahit isang bagay na mawawala o masisira. Pakiramdam ni Ana ay isa itong pagsubok. Isang paraan para ipakita ni Helena kung sino ang may kapangyarihan. Tumango lang siya at nagsimulang maglinis. Ang silid ni Helena ay salamin ng kanyang pagkatao. Malinis, perpekto, malamig, at walang bakas ng kahit anong gulo. Habang nag-aalis siya ng alikabok sa isang aparador na puno ng mga palamuti, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang antigong music box na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuhat para punasan ng ilalim. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumulas ito sa kanyang mga kamay. Blag. Tumama ito sa sahig. Ang takip nito ay bumukas sa lakas ng pagkakabagsak. Napuno ng takot si Ana. Ngunit hindi ang tunog ng nabasag na gamit ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang laman nito. Walang balerina na umiikot sa loob. Sa halip may dalawang bagay doon. Isang maliit na pulseras na para sa bukong-bukong ng isang bagong silang na sanggol at isang nakatuping papel. Nanginginig ang mga kamay, pinulot niya ang pulseras. May nakaukit na pangalan dito. Angelo, hindi Mateo, hindi Leo. Pagkatapos, kinuha niya ang papel. Dahan-dahan niya itong binuklat. Isa itong opisyal na dokumento, isang papeles na may selyo ng ospital, isang death certificate. Ang mga mata niya ay nanlalabo habang binabasa ang mga nakasulat na salita. Ang pagtibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Binasa niya ang pangalan ng namatay na sanggol. Binasa niya ito ng paulit-ulit, hindi makapaniwala sa nakikita. Name, Rodrigo Vasconcelos Jr. Date of death, October 12, 2024. Ang petsa. Iyon ang mismong araw kung kailan isinilang ang kambal. Napatayo si Ana. Ang papel ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang isa sa kambal ay hindi dapat nabubuhay. Ang isa sa kanila ay matagal nang patay. Ang buong buhay sa mansyon na ito, ang pagiging mag-ina ni Helena, ang pagkakaroon ng kambal. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang mga salitang nabasa niya sa death certificate ay tila isang multo na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Rodrigo Vasconcelos Jr. Patay. Kung patay ang isa, sino ang batang nasa kuna? Sino si Mateo? Sino si Leo? Ang buong mansyon ay tila isang malaking entablado at lahat sila ay nagsisiganap sa isang kasinungalingan na isinulat ni Helena. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya ang kambal, hindi niya maialis ang kanyang mga mata kay Mateo. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi, ang maliliit na daliri. May kakaiba siyang nararamdamang koneksyon sa batang ito. Isang bagay na mas malalim pa sa tungkulin ng isang yaya. Mula pa sa unang araw, may kung anong kirot sa kanyang dibdib sa tuwing nakikita niya ang kahinaan ng sanggol na ito. Akala niya ay awa lang. Ngayon, hindi na siya sigurado. Pinagmasdan niya ang hugis ng mukha ni Mateo, ang manipis na mga labi, ang kurba ng ilong nito. May nakikita siyang pamilyar. Isang bagay na hindi niya pinansin noon. Isang bagay na pilit niyang iwinawaksi bilang guni-guni lang. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang pinakamasakit na araw ng kanyang buhay. Ang malamig na silid sa ospital. Ang doktor na walang emosyong nagsabi sa kanya, "I'm sorry, ginawa namin ang lahat." Ang pakiramdam ng kawalan. Ang bigat sa kanyang sinapupunan na biglang nawala at napalitan ng isang malaking butas
na hindi na kailanman mapupunan. Sinabi nila, namatay ang anak niya, isang anak na lalaki. Hindi man lang niya ito nayakap. Hindi man lang niya ito nakita. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi kaya, imposible. Ngunit ang duda, minsang maitanim, ay didiligin ng takot at pag-asa. Nang makatulog na ang kambal, nagsimula siyang maghalungkat. Dahan-dahan, walang ingay. Ang target niya ay ang mga lumang gamit ng mga bata na nakatago sa isang malaking baul sa sulok ng nursery. Mga damit na hindi na kasya, mga laruang pinagsawaan na. Binuksan niya ang baul, amoy pulbos at lumang tela. Isa-isa niyang inangat ang mga damit, kinakapa ang bawat tupi. Wala. Sunod, ang mga laruan. May mga mamahaling rattles, mga stuffed animals na gawa sa pinakamalambot na materyales. Kinuha niya ang isang kulay abo na teddy bear na madalas yakapin ni Mateo. Mukha itong luma at mas gamit kaysa sa ibang mga laruan. Habang kinakapa niya ito, may naramdaman siyang matigas sa loob, malapit sa tahi sa likod. Hindi ito normal, hindi ito bahagi ng laruan. Nanginginig ang mga kamay, ginamit niya ang kanyang kuko para sirain ang ilang tahi. Dahan-dahan, bawat hibla ng sinulid na kanyang napuputol ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang magkaroon ng sapat na butas, ipinasok niya ang kanyang mga daliri. Kinapa niya ang matigas na bagay at inilabas niya ito. Hindi ito laruan, hindi ito palamuti. Isa itong maliit na pulseras na gawa sa puting plastik. Ang uri ng pulseras na isinusuot sa bukong-bukong ng mga bagong silang na sanggol sa ospital. Kupas na ang sulat, ngunit malinaw pa ring mababasa. Dahan-dahan, inilapit niya ito sa kanyang mga mata. Binasa niya ang impormasyon na nakasulat sa manipis na papel sa loob ng plastik. Hospital name, St. Jude's Medical Center, date of birth, October 12, 24. At sa ilalim nito, ang pangalan ng ina. Ang mundo ni Ana Clara ay huminto. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang bawat tunog sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mga letrang nakasulat sa papel. Isang pangalan na kilalang kilala niya. Isang pangalan na kanya. Mother's name, Ana Clara Mendez. Nabitawan niya ang teddy bear. Ang pulseras ay nanatiling mahigpit sa kanyang nanginginig na kamay. Dahan-dahan siyang lumingon sa kuna kung saan natutulog si Mateo. Ang batang pinapainom niya ng gatas na may lason. Ang batang unti-unting pinapatay sa harap ng kanyang mga mata. Ang pulseras na ito ang patunay. Ang mga luha ay nagsimulang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng matinding pagkabigla, sakit, at nag-aalab na galit. Anak ko. Ang mga salita ay isang mahinang bulong, puno ng pait at katotohanang ngayon niya lang natuklasan. Anak ko. Kinabukasan, ibang Ana Clara na ang gumising. Ang takot na dating gumagapos sa kanya ay nawala. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matibay na katiyakan. Ang lungkot ay naging isang nag-aapoy na galit. Ang galit ng isang inang inagawan ng anak. Hawak niya ang pulsera sa kanyang bulsa. Ang bawat pagdikit nito sa kanyang balat ay isang paalala sa kanyang bagong misyon. Hindi na ito tungkol sa pagbubunyag ng sikreto ni Helena. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng hustisya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang anak at sa pagliligtas dito mula sa kamatayan. Nang pumasok siya sa nursery, ang paraan ng pagtingin niya kay Mateo ay nagbago. Hindi na ito awa. Pagmamahal na. Bawat haplos niya sa balat nito ay may kasamang pangako. Ililigtas kita, anak. Kukunin kita pabalik. Ang kanyang mga kilos ay naging mas matapang, mas kalkulado. Kailangan niya ng hindi matututulang ebidensya. Isang bagay na hindi kayang baluktutin ng pera at kapangyarihan ng mga Vasconcelos. DNA,
Iyon ang kailangan niya. Nang hapon na yon, habang natutulog si Mateo, dahan-dahan siyang kumuha ng isang maliit na gunting mula sa kanyang sewing kit. Nanginginig ang kamay. Maingat na maingat niyang ginupit ang isang maliit na hibla ng buhok ng kanyang anak mula sa batok. Isang hibla lang, sapat na para hindi mapansin. Binalot niya ito sa isang piraso ng tissue. Pagkatapos, pumunta siya sa banyo, humarap sa salamin, at ginupit din ang isang hibla ng sarili niyang buhok. Pinagsama niya ang dalawa sa isang maliit na plastic bag. Ang pinakamahirap na bahagi ay kung paano ito maipadala. Wala siyang pagkakataong lumabas ng mansyon nang hindi napapansin. Ngunit ang isip ng isang ina na lumalaban para sa kanyang anak ay mabilis. Kinagabihan, nagpanggap siyang masama ang pakiramdam. Ma'am Helena, sabi niya kay Helena, pinipilit na gawing mahina ang kanyang boses. Pasensya na po. Bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko. Baka po pwedeng makiusap na magpabili ng gamot kay Manang Lorna? Tiningnan siya ni Helena nang may pagdududa, ngunit sa huli ay tumango ito. Sige, isulat mo ang kailangan mo at ibigay mo sa kanya. Ito na ang pagkakataon niya. Sa isang maliit na papel, isinulat niya ang pangalan ng isang karaniwang gamot sa sakit ng ulo. Sa likod ng papel, idinikit niya ang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga hibla ng buhok. Inilagay niya ito kasama ng saktong bayad sa loob ng isang maliit na sobre. Sa labas ng sobre, isinulat niya ang address ng isang DNA testing center na nahanap niya online. Manang Lorna, pakiusap niya sa matandang kasambahay. Ito po ang pambili ng gamot at ito pong sobre, kung hindi po abala, baka pwedeng pakihulog niyo na lang po sa pinakamalapit na mail drop box para po sa pamilya ko sa probinsya. Kinuha ito ni Manang Lorna ng walang tanong. Para sa matanda, isa lamang itong simpleng pabor. Para kay Ana, ito ang unang hakbang sa kanyang digmaan. Lumipas ang mga araw. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Ngunit habang naghihintay, nagbago ang kilos ni Ana. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng mapagmasid na tingin. Hindi na siya yumuyuko sa tuwing dadaan si Helena. Tinitingnan niya ito ng diretso sa mata. Napansin ito ni Helena. Isang hapon, habang pinapakain ni Ana si Mateo sa nursery, pumasok si Helena at tumayo sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita, nanood lang. Naramdaman ni Ana ang malamig na presensya nito. Ang bigat ng mga mata nito na nakatutok sa bawat kilos niya. Mukhang mas ganado ka sa trabaho mo ngayon, Ana Clara, sabi ni Helena. Ang boses ay may bahid ng panunuya. Hindi lumingon si Ana. Ang kanyang atensyon ay nanatili kay Mateo. Ginagawa ko lang po kung ano ang tama, ma'am. Sagot niya, ang bawat salita ay may bigat. Para po sa kapakanan ng bata. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikan na puno ng mga hindi sinasabing salita, ng mga hinala, ng isang namumuong laban. Mabuti, sabi ni Helena sa wakas, bago tumalikod at umalis. Alam na ni Ana. Naramdaman na ni Helena na may nagbago. Ang laro ay nagsimula na. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang silid, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang bagong email. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Mula sa Metro DNA Diagnostics. Subject, your results are available. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang screen. Ito na, ang katotohanan. Ang patunay na magpapalaya sa kanyang anak. Nag-load ang pahina. Nakita niya ang link para i-download ang resulta. Pipindutin na niya sana ito nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto nang walang katok. Napatayo si Helena sa may pintuan. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin ito sa cellphone sa kamay ni Ana. Pagkatapos ay sa mga mata ni Ana. Ana Clara,
Sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Kailangan nating mag-usap. Matagal nang alam ni Helena na may mali kay Ana Clara. Hindi siya tanga. Sa mundong ginagalawan niya, ang pagiging mapagmatsyag ay hindi isang pagpipilian, kundi isang pangangailangan para mabuhay. Mula sa unang araw na tumuntong ang yaya sa kanyang pamamahay, naramdaman na niya ang kakaibang interes nito sa mga bata, lalo na kay Mateo. Noong una, inakala niyang isa lamang itong katangian ng isang mahusay na yaya. Ngunit ang mga tingin ay naging mas matagal. Ang mga haplos ay naging mas makahulugan. At ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Determinasyon, ang insidente ng nabasag na bote ng gatas, ang palihim nitong pagtatanong kay Lorna. At ngayon, ang paraan ng pagsagot nito sa kanya. Lahat ng ito ay mga senyales, mga pulang bandila na nagsasabing ang babaeng ito ay hindi na lamang isang simpleng kasambahay. Isa na siyang banta. Kailangan niyang tapusin ito bago pa man magsimula ang totoong gulo. Kailangan niyang protektahan ang kanyang perpektong buhay. Ang perpektong kasinungalingan na binuo niya ng may matinding pag-iingat. Ang totoo, hindi lang mahina ang kanyang tunay na anak. Patay na ito. Isinilang na walang buhay. Ang kahihiyan, ang pagkabigo sa pagbibigay ng tagapagmana sa pangalan ng Vasconcelos. Iyon ang mga bagay na hindi niya kayang harapin. Kaya't gumawa siya ng paraan. Gamit ang pera at koneksyon, nakahanap siya ng solusyon. Isang sanggol na walang magulang, ipinagbibili. Isang sanggol na ipinalit niya sa kanyang namatay na anak, si Mateo. Ngunit may problema. Si Leo, ang isa pa, ay isinilang na buhay, ngunit napakahina. Paano niya ipapaliwanag kung bakit ang isang kambal ay malusog habang ang isa ay hindi? Kaya't kailangan niyang pantayin ang sitwasyon. Isang patak lang, araw-araw. Sapat lang para manatiling mahina si Mateo. Sapat para magmukha silang tunay na kambal na parehong maselan ang kalusugan. Isang perpektong plano hanggang sa dumating si Ana Clara. Kaya't ngayong gabi, habang nakatayo sa labas ng silid ng yaya, alam na ni Helena ang kanyang gagawin. Mayroon siyang plano. Isang bitag na sisira, hindi lang sa kredibilidad ni Ana Clara, kundi sa buong pagkatao nito. Pumasok siya sa silid ng kambal. Mahimbing ang tulog ng mga ito. Pumunta siya sa kanyang sariling kwarto at binuksan ang kanyang lalagyan ng alahas. Kinuha niya ang isang kwintas na diamante, isang regalo mula kay Rodrigo na hindi niya masyadong gusto, masyadong simple para sa kanya, ngunit perpekto para sa kanyang plano. Bumalik siya sa pasilyo. Dumaan siya sa laundry room kung saan nakasampay ang uniforme ni Ana Clara. Mabilis. Walang nakakakita. Maingat niyang inilagay ang kwintas sa loob ng bulsa ng palda. Sunod, pumunta siya sa kusina. Binuksan niya ang ref. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng mani. Isang bagay na alam niyang magdudulot ng mild allergic reaction kay Leo. Dinurog niya ito hanggang sa maging pulbos at inihalo sa gatas ng bata. Bumalik siya sa nursery at ginising si Leo. Shh! Baby, drink your milk. Bulong niya. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamahal. Ininom ng bata ang gatas. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula itong mamula. Umiyak ito ng malakas. Iyon na ang hudyat. Tulong! Sigaw ni Helena. Ang boses ay puno ng pinaghalong takot at galit. Na inensayo na niya sa kanyang isip. Rodrigo! Tulong! Tumakbo siya palabas ng silid. Sinalubong ang nag-aalalang asawa na papalabas pa lang ng kanyang opisina. Rodrigo? Si Leo! Hindi ko alam kung anong nangyari. Si Ana Clara ang huling nag-alaga sa kanya. Habang si Rodrigo ay nagmamadaling pumasok sa nursery, tumakbo naman si Helena sa silid ni Ana Clara. Inabutan niya itong gulat na gulat, hawak ang cellphone. Perpekto! Anong ginagawa mo? Sigaw niya.
Nagkakagulo na sa labas, nandito ka lang? Kasunod niya, pumasok si Rodrigo, buhat-buhat si Leo na ngayon ay may mga pantal na sa mukha. Tumawag ka ng doktor, utos ni Rodrigo. Ngunit si Helena ay hindi gumalaw. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Ana Clara. Rodrigo, sandali, sabi niya. Ang boses ay nanginginig na tila may natuklasan siyang mas malaking problema. Kanina pa siya kakaiba. At kanina, habang naglilinis ako, napansin kong nawawala ang kwintas ko. Tumingin si Rodrigo sa kanya naguguluhan. Helena, this is not the time for that. Hindi, Rodrigo, makinig ka. Pagpapatuloy ni Helena, lumapit siya kay Ana na ngayon ay namumutla sa takot. Anong tinatago mo? Anong ginawa mo sa anak ko? At sa harap ng kanyang asawa, walang pag-aalinlangang ipinasok ni Helena ang kanyang kamay sa bulsa ng uniforme ni Ana at inilabas niya ang kumikinang na kwintas na diamante. Ipinakita niya ito kay Rodrigo. Ang gulat sa mukha ng kanyang asawa ay sapat ng patunay na ang bitag ay gumana. Tumingin si Helena kay Ana Clara na ngayon ay hindi makapagsalita, nakatingin sa kwintas na tila isa itong ahas. At sa mga mata ni Helena, may nakita si Ana Clara. Hindi galit, hindi pag-aalala, tagumpay. Isang malamig at malupit na tagumpay. Bumaling si Helena kay Rodrigo, ang mga luha ay nagsimula nang pumatak mula sa kanyang mga mata, mga luhang perpektong inorasan. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya sa anak natin, Rodrigo, at ninakawan niya pa ako. Ang mga salita ni Helena ay tumusok sa hangin na parang mga punyal. Ninakawan niya pa ako. Para kay Ana Clara, ang buong eksena ay tila isang masamang panaginip. Ang umiiyak na sanggol sa bisig ni Rodrigo, ang galit at pagtataka sa mukha ng lalaki, ang kumikinang na kwintas sa kamay ni Helena, at ang kasinungalingan, isang kasinungalingan na napaka-perpektong pagkakagawa, kaya't naging mas kapani-paniwala pa ito kaysa sa katotohanan. Hindi, bulong ni Ana. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Hindi totoo yan. Tumingin siya kay Rodrigo, nagmamakaawa. Sir, hindi po totoo yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Pakaniwalaan niyo po ako. Ngunit ang isip ni Rodrigo ay puno na ng gulo. Ang kanyang anak ay may sakit at ang babaeng pinagkakatiwalaan nilang mag-alaga dito ay nahulihan ng ninakaw na alahas. Para sa isang taong laging umiiwas sa gulo, ang pinakamadaling solusyon ay ang paniwalaan kung ano ang nasa harap niya. Anong nangyayari dito, Ana? Tanong ni Rodrigo. Ang boses ay naghahalo ng galit at pagkabigo. Paano mo nagawa ito sa amin? Wala po akong ginagawa. Sigaw ni Ana. Ang desperasyon ay gumuguhit sa kanyang boses. Sir, si Ma'am Helena, may ginagawa po siya sa mga bata. Kay Mateo. Sinungaling! Putol ni Helena, humahagulgol. Pinagbibintangan mo pa ako ngayon para pagtakpan ang kasalanan mo. Rodrigo, nakikita mo na. Isa siyang magnanakaw at sinungaling. Ang bawat salita ni Helena ay isang pala sa naghuhukay ng libingan ni Ana. Sir, pakiusap. Pagpapatuloy ni Ana, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. May kailangan po kayong malaman. Hindi po sila tunay na, tumigil ka na! Sigaw ni Rodrigo, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Hindi na niya kayang marinig ang anumang komplikasyon. Ang gusto lang niya ay kapayapaan. Ang gusto niya ay bumalik ang lahat sa normal. Hindi ko alam kung anong laro ito, pero tapos na. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon din. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ana na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Pero sir, si Mateo, kailangan niya ng tulong. Ang kailangan ni Mateo ay isang disenteng yaya, hindi isang magnanakaw. Sagot ni Rodrigo, ang kanyang desisyon ay pinal na.
Tumingin siya sa dalawang security guard na pumasok dahil sa ingay. Ilabas niyo siya. Hindi! Pakiusap! Nagpumigla si Ana habang hawak siya ng mga gwardiya sa magkabilang braso. Ang kanyang mga mata ay desperadong nakatingin kay Mateo na nagising dahil sa ingay at mahinang umuungol sa kanyang kuna. Anak ko, bitawan niyo ako. Ang anak ko, huwag niyong hayaan. Sigaw niya, ngunit walang nakikinig. Si Rodrigo ay nakatalikod na, abala sa pagpapakalma kay Leo. Si Helena naman ay nakatayo sa likod ng kanyang asawa. Habang hinihila si Ana palabas ng silid, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit na wala ang mga pekeng luha ni Helena, ang nakita ni Ana ay isang malamig, walang kaluluwang tingin ng tagumpay. Isang tingin na nagsasabing, "Ako ang nanalo. Tapos ka na." Kinaladkad si Ana palabas ng nursery sa mahabang pasilyo, pababa sa malawak na hagdanan. Ang bawat hakbang palayo ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat metro ay naglalayo sa kanyang anak na nasa panganib. Nang makarating sila sa malaking pinto, itinulak siya ng mga gwardiya palabas. Bumagsak siya sa mamasa-masang lupa sa labas. "Huwag ka nang magtatangkang bumalik dito," sabi ng isang gwardiya bago isara ng malakas ang naglalakihang gate na bakal. Klang! Ang tunog ng pagsasara ng gate ay ang tunog ng pagtatapos ng lahat. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Malalaking patak na tila nakikidalamhati sa kanya. Nakaluhod si Ana sa labas ng mansyon, basang-basa, puno ng putik. Wala siyang trabaho, wala siyang pera. Ang kanyang pangalan ay nasira. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Tumingala siya sa bintana ng nursery sa ikalawang palapag. Ang ilaw doon ay nanatiling nakabukas. Sa likod ng bintanang yon, ang kanyang anak. Ang kanyang anak na unti-unting nilalason at wala siyang magawa. Napahagulol si Ana, isang sigaw ng purong sakit at kawalan ng pag-asa. Nawala na ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang dangal, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagkakataong mailigtas ang kanyang sariling anak. Nasa kamay na siya ngayon ng isang halimaw at siya ay nasa labas, walang kapangyarihan. Sa mga unang araw pagkatapos paalisin si Ana Clara, sinubukan ni Rodrigo na paniwalain ang sarili na bumalik na sa normal ang lahat. Tahimik na ulit ang mansyon, wala ng tensyon, wala ng mga akusasyon. Ito ang kapayapaan na lagi niyang hinahanap. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo itong bumigat. Gabi-gabi, bago siya matulog, bumabalik sa kanyang alaala ang imahe ni Ana Clara. Habang kinakaladkad ito palabas, ang desperasyon sa mga mata nito, ang sigaw nitong hindi pinakinggan, ang mga salitang binitiwan nito na pinili niyang huwag paniwalaan. Si Ma'am Helena, may ginagawa po siya sa mga bata. Kay Mateo, isang magnanakaw, sabi niya sa sarili. Isang sinungaling. Ngunit bakit parang mas kasinungalingan ang paulit-ulit niyang pagsabi nito? Isang hapon, nakita niya si Helena na naghahanda ng gatas para kay Mateo. Ang kilos nito ay mabilis at epesyente. Ngunit may kulang. Walang init. Walang haplos. Walang ngiti. Tila isang robot na ginagawa ang isang programadong gawain. Matapos ipainom ang gatas, agad nitong ibinaba si Mateo sa kuna na tila ba isa itong bagay, hindi isang sanggol, hindi isang anak. Ngunit nang lumapit ito kay Leo, biglang nagbago ang mukha nito. Nagkaroon ng ngiti, ng pagmamahal. Doon nagsimulang magduda si Rodrigo. Kinabukasan, habang wala si Helena, pumasok siya sa dating silid ni Ana Clara. Wala na itong gamit maliban sa lumang kama at isang maliit na aparador. Nagsimula siyang maghanap. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Sa ilalim ng kama, sa likod ng isang natanggal na liston sa sahig, nakita niya ito. Isang maliit at basyong bote ng gamot. Kinilabutan siya.
Nakita na niya ang ganitong bote dati sa loob ng pribadong opisina ni Helena. Ang mga duda ay naging takot. Tumawag siya sa doktor ng pamilya. "Doc, I'm worried about Mateo. His condition. Is it normal for it to decline this fast?" Mayroong pag-aalinlangan sa boses ng doktor sa kabilang linya. "To be frank, Mr. Vasconcelos, his deterioration is clinically unusual. We've run all the standard tests. Something is not adding up. Something is not adding up." Pagkababa niya ng telepono, alam na ni Rodrigo na hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang pagbubulag-bulagan. Ginamit niya ang duplicate key na palihim niyang ipinagawa para sa lahat ng silid sa mansyon at pumasok sa pribadong opisina ni Helena. Ang lugar ay malinis at organisado, ngunit pakiramdam niya ay pumapasok siya sa lungga ng isang ahas. Nagsimula siyang maghalungkat. Sa isang nakalock na drawer sa ilalim ng lamesa, nakakita siya ng isang folder. Ang laman nito ay mga bank statement. Nakita niya ang isang malaking transaksyon, isang cash withdrawal ng milyon-milyong piso. Ang petsa, 2 araw pagkatapos isilang ang kambal. Saan napunta ang pera? Patuloy siyang naghahanap. Sa likod ng mga libro sa isang estante, nakita niya ang isang maliit at itim na safe. Bihira itong gamitin ni Helena. Sinubukan niya ang kombinasyon na alam niya. Ang kanilang anniversary. Ayaw bumukas. Sinubukan niya ang birthday ni Helena. Ayaw pa rin. Huminto siya at nag-isip. Ano ang pinakamahalaga kay Helena? Ano ang nagpapatakbo sa mundo nito? Ang pangalan ng pamilya, ang imahe, ang reputasyon. Sinubukan niya ang petsa ng pagkakatatag ng kumpanya ng mga Vasconcelos. Click! Bumukas ang safe. Ang dibdib ni Rodrigo ay kumakabog ng malakas habang tinitingnan niya ang laman nito. Nandoon ang mga alahas, mga papeles ng lupa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang sobre, isang lumang sobre na kulay brown. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ito at binuklat. Ang unang papel na kanyang nakita ay isang death certificate. Ang pangalan, Rodrigo Vasconcelos Jr., patay. Ang kanyang anak ay patay. Ang sakit na naramdaman niya ay matalim at biglaan, ngunit agad itong natabunan ng mas malaking pagkalito. At sa ilalim ng death certificate, may isa pang folder. Isang manipis na folder. Ang laman nito ay mga papeles mula sa isang private investigator. May mga litrato, mga report, mga litrato ng isang babaeng umiiyak sa labas ng St. Jude's Medical Center, isang babaeng payat at mukhang walang pag-asa. Ang pangalan sa report, Ana Clara Mendez. Binasa niya ang buod ng investigasyon. Si Ana Clara Mendez, isang ulila. Iniwan ng nobyo matapos mabuntis. Nanganak sa St. Jude's sa parehong araw na nanganak si Helena. Sinabihan na namatay ang kanyang anak dahil sa komplikasyon. Walang pamilya, walang pera, walang kapangyarihan para magtanong. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang pagkawala ng kanyang tunay na anak, ang malaking pera, ang pagdating ni Mateo, ang pagkuha kay Ana Clara bilang yaya. Hindi dahil sa kwalifikasyon nito, kundi para mabantayan ito. At ang dahan-dahang paglason kay Mateo para maging kasinghina ni Leo. Ang kasinungalingan, ang napakalaki at napakabigat na kasinungalingan. Hindi na ito pagdududa, hindi na ito takot. Ito ay ang katotohanan. Isang katotohanan na napakasama at napakadilim na sumira sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Isinara ni Rodrigo ang safe. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang lalaking laging umiiwas sa gulo ay namatay. At sa kanyang lugar, isinilang ang isang ama na handang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit para sa isang batang inagawan ng lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Kailangan niyang hanapin si Ana Clara. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan nilang itama ang lahat ng ito.
3 araw ang ginugol ni Rodrigo para mahanap si Ana Clara. Nakita niya ito sa isang maliit at masikip na paupahan sa kabilang dulo ng syudad, namumuhay sa tulong ng isang matandang kaibigan. Nang magkita sila sa isang tahimik na kapihan, ang unang nakita ni Rodrigo sa mga mata ni Ana ay takot at pagdududa. "Ano po ang kailangan niyo, sir?" tanong ni Ana. Ang boses ay mahina at puno ng pag-iingat. Walang sinabi si Rodrigo. Inilapag niya sa mesa ang isang brown na sobre. Hindi ang sobre mula sa safe, kundi isang bago. Nagtatakang binuksan ito ni Ana. Sa loob, isang opisyal na dokumento. Isang resulta ng DNA test. Binasa niya ang mga salita. Probability of maternity, 99.99%. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingala siya kay Rodrigo, hindi makapaniwala. "Pinagawa ko ulit," sabi ni Rodrigo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Kumuha ako ng buhok mula kay Mateo at sa sipilyo mo na naiwan sa mansyon. Ana, patawad. Patawarin mo ako." Nang hapong yon, pinlano nila ang lahat. Hindi na ito tungkol sa simpleng pagkuha kay Mateo. Tungkol na ito sa paglalantad ng isang krimen. Kinagabihan, sabay silang pumasok sa malaking gate ng mansyon ng mga Vasconcelos. Ang mga security guard, sa utos ni Rodrigo, ay hindi sila pinigilan. Naabutan nila si Helena sa sala. Nagbabasa ng isang magazine, isang baso ng alak ang nasa tabi niya. Ang perpektong imahe ng isang reyna sa kanyang palasyo. Nag-angat ito ng tingin. At ang pagkagulat sa mukha nito nang makita si Ana Clara sa tabi ni Rodrigo ay hindi mapapantayan. "Rodrigo? Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Helena, mabilis na tumayo. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" "Tapusin na natin to, Helena." Ang boses ni Rodrigo ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang bakal na determinasyon. Inihagis niya sa lamesa ang isang folder, ang folder na naglalaman ng death certificate ng kanilang tunay na anak at ang report ng private investigator. Namutla si Helena. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa folder kay Rodrigo at kay Ana. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sabi niya, sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. "Talaga?" tanong ni Rodrigo. Ang St. Jude's Medical Center. Ang milyon-milyong pera na winithdraw mo. Ang private investigator na sinuhulan mo para bantayan ang bawat kilos ni Ana sa loob ng 1 taon bago mo siya kunin bilang yaya. Ang bawat tanong ay isang dagok sa perpektong mundo ni Helena. Nagsimula siyang mataranta. "Kasalanan mo ito." Sigaw niya, itinuturo si Ana. "Nilason mo ang isip ng asawa ko. Isa kang manggagamit." Ang tanging lason sa bahay na ito ay ang lason na ipinapainom mo sa anak ko araw-araw. Sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ngunit matatag. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay at inilapag ito sa mesa. Sa tabi ng mga papeles, ang maliit na pulseras mula sa ospital. Ang pulseras na may pangalan niya. "Anak ko si Mateo," sabi ni Ana. Ang mga salita ay malinaw at matalas. "At aagawin ko siya pabalik mula sa iyo." Sa puntong yun, tuluyan ng gumuho ang lahat para kay Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaluan. Tumawa siya. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na nakakakilabot. "Anak mo?" ulit niya. "Wala kang anak. Isa kang basura na nagbebenta ng sariling laman at dugo. Binili ko siya. Akin siya. Akin lang." Sumugod siya papunta kay Ana, handang manakit. Ngunit mabilis siyang nahawakan ni Rodrigo. "Tama na, Helena. Tama na." "Hindi." Nagpupumigla si Helena. "Hindi niyo siya makukuha sa akin. Akin siya." Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na iyak ang narinig mula sa itaas. Sinundan ito ng isang sigaw mula sa bagong yaya. "Sir, ma'am, si Mateo po."
Tumakbo silang lahat paakyat. Sa sahig ng nursery, nakita nila si Mateo. Nangingisay. Ang kanyang maliit na katawan ay naninigas. Ang kanyang mga mata ay revulsant. Bula ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang lason. Ano man ang ibinigay ni Helena kanina, ito na ang epekto. Diyos ko! Sigaw ni Rodrigo. Agad na binuhat ang bata. Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na. Habang nagmamadali silang bumaba, si Helena ay naiwang nakatayo sa may pintuan ng nursery. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay blanko. Nakatingin siya sa eksena na parang isang manunood, hindi isang ina, hindi isang kalahok. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho na. At sa mga guho nito, ang tanging natira ay ang hubad at masamang katotohanan ng kanyang mga krimen. Ang emergency room ay isang magulong symphony ng mga tunog. Ang mabilis na yabag ng mga nurse, ang mahinang pag-iyak mula sa ibang mga kwarto, at ang walang tigil na beep ng mga makina. Para kay Ana Clara, ang tanging tunog na mahalaga ay ang tunog ng makinang nakakabit sa kanyang anak. Bawat beep ay isang panalangin. Bawat beep ay isang patunay na si Mateo ay lumalaban pa. Hindi niya inalis ang kanyang kamay mula sa maliit na kamay ng bata. Mainit ito. Napakainit. Ang lagnat ay mataas. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumikilos sa paligid nila. Nagsasaksak ng kung ano-ano, sa dextrose, kumukuha ng dugo, nagsasalita sa mga terminong hindi niya maintindihan. Suspected organophosphate poisoning. Narinig niyang sabi ng isang doktor. We need to pump his stomach now. Lason. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang anak ay nilason. Sa kabilang dulo ng hallway, nakaupo si Rodrigo. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang dating CEO na laging kontrolado ang lahat ay mukha na ngayong isang taong nawalan ng lahat. Ang bigat ng kasalanan, ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagbubulag-bulagan ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Maya-maya, dumating ang mga pulis. Ipinakita ni Rodrigo sa kanila ang lahat. Ang death certificate, ang DNA result, ang report ng private investigator. Isinalaysay niya ang buong kwento nang walang bawas, tinatanggap ang sarili niyang pagkukulang sa proseso. Habang nag-uusap sila, dumating si Helena. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Lumakad siya papunta sa kanila na tila naglalakad lang sa parke. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya sa mga pulis. Mrs. Vasconcelos, we need to ask you a few questions. Sabi ng isang investigador. Tumawa si Helena. Questions? About what? Tungkol sa isang baliw na yaya na nagnakaw at naninira ng pamilya? Tumingin siya kay Rodrigo. Rodrigo, sabihin mo sa kanila. Itaboy mo sila. Ayusin mo to. Ngunit si Rodrigo ay hindi tumingin sa kanya. Nanatili siyang nakayuko. Tapos na Helena, bulong niya. Sa sandaling iyon, tila naintindihan ni Helena na wala na siyang kakampi, wala nang laro, wala nang kasinungalingan. Hindi niyo ako pwedeng galawin, sabi niya. Ang boses ay nagsimulang manginig. Hindi niyo alam kung sino ako. Ako si Helena Vasconcelos. Ma'am, sabi ng pulis, may hawak ng posas. You are under arrest for the attempted murder of a minor and falsification of public documents. Sinubukan ni Helena na umatras, ngunit huli na. Ang malamig na bakal ng posas ay pumulupot sa kanyang mga kamay. Habang isinasakay siya sa elevator, ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang kay Ana Clara. Walang pagsisisi, walang galit. Isang blangkong tingin lamang. Isang tingin na nagsasabi na sa kanyang isip, siya pa rin ang biktima ng lahat. Nang mawala na si Helena, ang buong hallway ay tila gumaan. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, lumabas ang isang doktor mula sa kwarto ni Mateo.
Agad na tumayo si Ana at Rodrigo. "He's stable," sabi ng doktor. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang labi. "Nakuha namin ang lason sa oras. He's a fighter. Malakas ang batang ito." Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Ana. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol sa wakas, hindi na sa sakit, kundi sa labis na pasasalamat at ginhawa. Naramdaman niyang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Rodrigo. Pinayagan na siyang pumasok para makita si Mateo. Mahimbing na itong natutulog. Ang lagnat ay bumaba na. Ang paghinga nito ay malalim at kalmado. Umupo si Ana sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng kanyang anak at hindi na ito binitawan. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, sa wakas, magkasama na sila. Bilang mag-ina, maya-maya lumapit si Rodrigo at tumayo sa may pintuan, hindi sigurado kung dapat ba siyang pumasok. Nakatingin siya kay Ana at sa bata. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at pagsisisi. Naghintay siya ng ilang sandali. At sa wakas, nagsalita siya. Ang boses ay basag at halos isang bulong. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit naglalaman ito ng lahat ng kanyang pagkukulang at paghingi ng tawad. Patawad. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig at madilim na mga araw sa mansyon ay tila isang malayong panaginip na lamang. Ang araw ngayon ay maliwanag. Ang hangin ay sariwa. At ang maririnig sa maliit ngunit maayos na apartment ni Ana Clara ay ang masayang halakhak ng isang bata. "Mama, mama, look!" Tumingala si Ana mula sa paghahanda ng tanghalian at nakita niya si Mateo na mas gusto nang tawagin siyang mama kaysa sa kahit anong pangalan sa mundo, na buong pagmamalaking ipinapakita ang toring binuo niya mula sa mga decolor na bloke. Malusog na si Mateo. Ang dating maputlang balat ay napalitan na ng kulay. Ang dating mahinang katawan ay maliksi at puno na ng enerhiya. Ang mga bakas ng lason ay matagal nang nawala. Pinalitan ng kislap sa kanyang mga mata at ng isang ngangiting kayang magpaliwanag ng kahit anong dilim. "Ang galing-galing naman ng anak ko," sabi ni Ana. Ginulo ang buhok ng bata. Ang salitang anak ay lumalabas na sa kanyang bibig ng napakanatural, napakatamis. Ang buhay nila ay simple. Si Ana ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang private nurse para sa isang matandang mayaman. Isang trabahong nagbibigay sa kanila ng sapat para mamuhay ng komportable. Hindi sila mayaman, malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit ang kanilang tahanan ay puno ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera: kapayapaan at pagmamahal. Si Helena ay nahatulan. Habambuhay na pagkakakulong, ang pangalan ng mga Vasconcelos ay nasira. Ang kanilang kumpanya ay bumagsak. Si Rodrigo naman ay nawala sa mata ng publiko. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at ginamit ang pera para itayo ang isang foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso at para sa mga inang nawalan ng anak. Iyon ang kanyang paraan ng pagbabayad sala. Minsan sa isang linggo, dumadalaw siya. Hindi bilang dating amo, kundi bilang isang tao na gustong maging bahagi ng buhay ni Mateo. Nang hapong yon, may kumatok sa pinto. Si Rodrigo. May dala siyang isang maliit na bola para kay Mateo. "Hi, champ!" bati niya sa bata. "Tito Rod!" Masayang sigaw ni Mateo at niyakap ang binti ni Rodrigo. Habang naglalaro ang dalawa sa sala, nanood lang si Ana mula sa kusina. Hindi na galit ang nararamdaman niya para kay Rodrigo, kundi isang uri ng malungkot na pag-unawa. Pareho silang naging biktima ng kasinungalingan ni Helena. At pareho silang sumusubok na buuin muli ang kanilang mga buhay. "Kamusta ka na?" tanong ni Rodrigo nang lumapit ito sa kanya. "Okay lang kami," sagot ni Ana. Ngumiti. "Masaya?" Tumango si Rodrigo. "Nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado mo. Pinal na ang lahat. Legal na siyang sayo.
Mateo Mendez. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak sa mata ni Ana. Matagal na niyang hinintay ang sandaling iyon. Ang sandaling maibabalik na sa kanyang anak ang pangalan na dapat ay sa kanya mula pa sa simula. Bago umalis, may iniabot si Rodrigo na isang sobre kay Ana. Para sa future ni Mateo, sabi niya, "Huwag kang mag-alala, hindi ito galing sa yaman ng mga Vasconcelos. Ito ay galing sa pinagtrabahuhan ko. Isang bagong simula." Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Mateo, kinantahan niya ito ng isang oyayi. Ang oyaying kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Habang nakatingin siya sa natutulog na anghel sa kanyang mga bisig, naramdaman niya ang isang lubos na kapayapaan. Ang mahabang laban ay tapos na. Nanalo siya. Nanalo ang pag-ibig ng isang ina. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isang simpleng mensahe lang. "Salamat sa pag-aalaga kay Mateo at patawad sa lahat." Alam niyang galing ito kay Rodrigo. Ngumiti si Ana. Itinabi niya ang cellphone. Hindi na siya nag-reply. Ang nakaraan ay nakaraan na. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, inamoy ang buhok nito, at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang tanging mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na haharapin nila ng magkasama. Isang bagong simula.